Bali, ang kailangan natin ngayon guys is yung MACD. So, sino pa ba dyan ang hindi nakakaalam ng MACD? Ito sikat na sikat tong one of the favorites to ng mga traders Okay? Sa stock market. Alright, so doon sa mga hindi pa nakakaalam ng MACD, anyway, magkakaroon tayo ng recap, no? Teka, commercial muna tayo para at least mabalikan ng mga bagong viewers natin yung ating mga na-share previously, okay? So dito sa mga bagong nanonood sa atin na guys, sa YouTube, punta lang kayo dyan, i-search nyo yung MACD. Okay? MACD trade ko to. Okay? So lalabas na dyan. Ayan. Ayun no? Yung ating tip number 4. Okay? 3 videos yan yung sa MACD. Na-share na natin to dati pa, no? So, ayan. MACD, divergence and convergence, no? Ayan yung ating pang number 3 na video. Ito yung ating pang number 2, tsaka yung ating number 1. Pinaka-introduction natin sa MACD. Okay? Or punta kayo sa aking trade ko to channel. Punta kayo dito sa video. Okay? Tapos i-click nyo yung pinaka-most recent video ko, no? Tapos, teka mo nga i-post ko yan kasi sarili kong video to, no? Ayan. Click nyo yung show dito. Show more. Yan. Makita niyo yung mga links. Ayun, no? Yung most especially yung ating tip number 1 about moving average, no? Crossover, tsaka cross. Ayan. Kasi same approach ang ginamit natin sa ALMA, di ba? So, pero ang i-review nyo dyan is yung MACD. Okay? Kasi ang di-discuss natin ngayon is yung ating MAMA strategy. Okay? Okay, so of course, no, mag-subscribe kayo sa ating channel, trade ko to. Alright, so i-review muna natin itong MACD. Okay, so andito sa ibaba yung ating MACD. Okay, so meron tayo diyang MACD line yung blue. Tsaka napansin nyo ba to guys, pagka blue ang color, ano yan, parang nire-represent yan yung mga buyers. Okay, so pag red naman is like sa Bollinger Band, no? Siya is yung middle line siya, or kasi slow yan slow moving yan. Ito yung fast moving. So pwede yan mag-represent ng seller. Okay, ito naman yung mga buyers and seller. So pagka blue siya is bullish siya. Okay, pag nasa ibabaw yung blue. Okay, pag nasa ilalim naman yung pag nasa ibabaw naman yung red, okay, is seller naman yung nagtatap, or yung mas lamang yung seller, or yung selling force is mas lamang, no? So ano pa yung ating synergy sa MACD? Okay, so itong zero level na yan, ayan, no? Yung zero level na yan, pag yung dalawang line na yan, yung MACD line and signal line is bumaba, is talaga nagkakaroon siya ng downtrend. Kasi itong lower part below zero, negative, no? So yan yung ating area ng bearish. Okay, tapos yung positive naman above zero is bullish area. So dalawa lang siya, no? Bullish area and bearish area. Okay, so ano pa yung ating nakikita dyan? Yung histogram, ayun, no? Yung red na yan. Actually, pwede nating ibahin yan para at least halatang halata, ano? Gawin natin siyang area. Ayan, ayun, no? Halatang halata siya. Okay, tapos wag na natin gawing red kasi may red na siya. Okay, ito na lang ang gawin nating ayan, ayun, kita ba siya? Or gawin na lang nating pink. Yeah. Ayan. Okay, so yung palang pink is masculine color, ano? Alam niyo ba 'yon? So kaya maraming guys favorite pink color So okay, so mabalik tayo dito sa dinidiscuss natin. Pagka yung ayan, no, makikita niyo yung bundok bumaliktad na, is napunta yung histogram sa ibaba, ano? Talagang napunta siya sa bearish area. Okay, basta below zero is bearish yan. Okay, so ang tinitingnan natin is yung position nitong histogram at saka yung position nitong dalawang line, which is yung MACD and yung ating signal line or yung slow line na yan, at ito naman yung quick line.
mas mataas to eh. Yung mas quick siya, okay? Kaysa dito sa signal line. So ito yung ating MACD line, okay? Pero kahit nasa baba yan, let's say here, kahit nasa baba itong dalawang line na yan, separate naman yung ating interpretation doon sa kung sino yung nasa ibabaw, okay? So hindi ko lang ito-hide eh, okay? So kung titingnan mo lang yung line, regardless kung nasa bearish part siya or nasa bullish part, basta nag-crossover yan, okay? Nag-crossover, napunta sa itaas ng MACD line, napunta sa itaas si MACD line, okay? Yung blue, nagkakaroon siya ng upside, okay? So ayun, nagkakaroon doon ng resistance, alright? O kung titingnan mo yung itaas doon, pagka yun nag-crossover, tumaas na si MACD line. O dito naman is bumaba si MACD line. Nanalo naman dito is sino? Yung red naman lang nasa ibabaw. O, di ba nagkaroon dito ng down. Okay? So, ganoon din naman dito, O. So, pagka pinagsama-sama mo yan, overall, ilan yung signal mo? Okay? So, sa MACD, meron tayong ilang signal. One yung histogram. Okay? Actually, may dagdag pa dyan eh. Yung mga pagtingin-tingin ng highest point and lowest point. Okay? Yung sa divergence and convergence, no? So, bilangin natin yung signal. Number 1 is yung sa MACD line. 1. Okay? Number 2 yung sa histogram. Kung nasa bullish area siya or nasa bearish area. 2. Okay? Number 3 is kung nasaan yung position ng dalawang line. Kung nasa bullish area or nasa bearish area. So 3 na yung signal mo. So pag pinagsama-sama mo yung 3 signal na yan, okay, mas malakas yun, okay? Not unless here, okay, here sino ang ilang signal ang nakita natin dito, okay? Ayan, nagkaroon siya ng upside doon sa taas, okay? Bumaibabaw yung blue line sa red. So isa na yon. Pangalawa, yung histogram nasa taas ng level 0, okay? Pangalawa. Pangatlo, wala. So, dalawa lang signal natin dito. Kasi itong line na to, wala pa sa ibabaw. Okay? So, banda rito, ayun, makukuha natin to, no? Banda rito, anong nakita natin? All three signals. Kasi, di ba, tingnan mo, pag nilaki mo yan. Yan. Ayun, no? Pumaibabaw na sa level 0, yung dalawang line, number 1. Tapos, yung histogram nasa ibabaw ng level 0, second signal mo yon. Tapos, yung dalawang line nasa itaas din ng level 0, third mong signal yon. So, yun ang mas malakas. Okay? Pwede rin naman na isa lang. Okay? Makikita mo is yung line lang ang nag-crossover. Tapos, nasa ibaba din yung histogram. Tapos, nasa ibaba din yung dalawang line. Okay? So, in that case, titingnan mo yung volume at saka yung ALMA, okay? So, i-discuss natin itong ALMA, idadagdag natin, yan, ayun, yung ating default na ALMA, okay? So, punta tayo sa ating individual stock. So, like for example, JFC, yung ating pinaka-favorite, wala bang pa-chicken si JFC? Okay, so dito tayo, syempre, pupunta tayo dito muna tayo mag-discuss sa pinakamalapit. Ayan. Tanggalin muna natin itong volume, okay? Ayan. Okay. Makita mo dito. Balikan nyo yung video natin before this video. Di ba yung sa ALMA ang dinidiscuss natin? So, na-discuss na natin tong ALMA na dito, ayun, pumaibabaw na crossover doon. Pumaibabaw na siya. Okay? Na-green na dyan. Kung ayaw mo ng red, dito green is nasa ibabaw siya ng ALMA 9 mo. Punta ka ngayon sa MACD. Ano sinasabi sa MACD? MACD is nasa ibabaw yung number 1. Di ba tatlo yung signal ng MACD na binibigay? Meron ka ng first signal na buy nga. Nasa ibabaw itong histogram. Nasa ibabaw ng level 0. Number 2, umaibabaw yung MACD line sa red line or signal line. Okay? Meron kang dalawang signal ng buy. Yung pangatlo, hindi siya confirmation kasi nasa ibaba pa siya, which is nasa below 0 pa siya, no? Pero nakadalawa ka. Okay? So nagkaroon siya ng konting upside. Okay? Ayun, no?
nagkaroon siya ng, nakuha mo tong upside na to. Alright, so, syempre kung mag-bias sa'yo or mag-negative yan, pwede ka namang lalabas, no? Makikita mo rin yung signal dyan. Either 2 signals or 3. Pero, umatras tayo dito, makikita natin dito na makukuha mo yung 3 signals eh. Ito, sa MACD we're talking about MACD. Okay? Oh, like here. See? So, of course, no, yung ating na-share sa dalawang naunang video ng ALMA, gumuguhit tayo dyan ng trend line, no? Trend line. So, red yan. Ayan. So, ayun. Nagkaroon doon ng break. Okay, breakout. Tapos, pumaibabaw na sa ating ALMA 9 yung price ni Jollibee. Okay? No October 9, 2020, no? And, ano sinasabi dito? Nasa ibabaw ng level 0 yung dalawang line. Okay? Tatlo yung signal na nag-confirm, no? Sa MACD. Tapos yung histogram mo nasa ibabaw, although manipis siya. And nasa ibabaw din yung MACD line, yung pwesto niya, at nasa ilalim yung red line or yung signal line. Okay? So, maaring dito hindi ka pa ma-confuse ka pa dahil ba't manipis lang itong histogram, baka mamaya biglang umilalim, ano. So, tingnan mo dito. Dito ka tumingin, ano. O, ayan, banda dyan. So, ito naman is nasa daily. Okay? So, like for example here, okay? Dito, nasa ilalim si histogram. See? Nasa ilalim siya, pero ito rin nasa ilalim si MACD line. So, at nasa ibabaw si signal line or yung red line. So, mag-aalangan ka dito, ano? Pero makikita mo is numinipis eh. Ayun, no? Numinipis na rito. Tapos sa pababa siya. So, actually, pang number 4 signal yun eh. Yung makikita mo na, ayun, no? Yung top noon, makikita mo dito na nagkakaroon siya ng, nasasabi natin na divergence, okay? Divergence or convergence, no? So, dito is ang nakita natin is ano? Okay? Dapat kasi is nakita natin dito is bearish divergence. Okay? Kasi, bakit siya naging bearish? Kasi yung dalawang top na yan, ito. Yung top na to at top na yun, dito kasi is pataas. Ayan. Pataas siyang ganun. Dito naman is pababa. Okay? Dapat is yung guhit dito ay tumaas din. Okay? Parang nagpa-follow siya doon sa price action. Since tinan mo bumaba siya, ayun, magtataka ka na nga dito eh. Tumataas na rito, nasa baba pa rin yung histogram, no? Ayun, bumaba dito. So, ma-avoid mo talaga, no? So, second example, puntahan natin si APL. Ayan. So, tatlo yung titingnan mo sa MACD, no? Pang-apat na yung divergence or yung trend line na titingnan mo. I-connect mo yung higher point and lower point. Okay? So, yeah. Dito wala pa tayong makita eh. Ayun, no? Yung sa APL is nakababa. Although nasa taas siya, yung histogram ko is nasa baba. Ay, nasa baba siya ng 0 at ang nananalo dito is yung seller. Maganda nga itong line na ginawa nila eh. Okay? Ang default line is blue at saka red, no? So, napakasimple, no? Pagka red ang nasa ibabaw, bearish yun. Okay? Wala siyang opportunity. Okay? Pagka naman ang blue ang nasa ibabaw, bullish siya. Okay? So, wala siya. Yung APL is wala pa siyang buying signal para sa akin. Pero, interpret natin or balikan natin sa history. Dito, mababalikan natin sa history kung talagang nagbigay ba siya ng signal to buy. Okay? Para at least nakikita mo yung upside, makukuha mo eh, no? Okay, dito. Tingnan mo dito. Guys, di ba na-discuss natin dito na dito siya nagkaroon ng breakout. Ayun, no? Dito yung line na yan. Yung horizontal line na yan. Ayan. Diyan siya nagkaroon ng breakout. Ayun, kung ilalaki natin yan, ayun doon. So, sa MACD, ano nangyari sa MACD? Ayun, nasa taas siya. Nasa taas yung tatlo. Nakuha mo yung buying signal. Ayun, actually, medyo nalita ko dyan, nandito.
Nakahabol ako dyan. Kumita ako dyan sa APL. Okay? So, ayan, no? Nasa taas yung blue. Nasa taas yung histogram. At yung position ng dalawa na to, dalawang line is nasa taas din. So, nakuha mo yung tatlong signal. Plus itong ALMA. Okay? So, kailan ka magkakaroon ng selling? Oh, tingnan mo kung kailan na babaliktad. Eto, saan siya bumaliktad? Ayun, oh, dito sa point na to. Oh, tingnan mo ngayon yung, titingnan natin yung sa itaas. Kung kung i-avoid ba tayo na malaglag. Okay? Na-avoid ba ng ating mga technical indicators na malaglag tayo? Okay? Oo, na-avoid ito. Kasi dito pa lang, bumaligtad na eh. Oh, dito magsisell ka na. Actually, nauna yung nauna yung nag-crossover na dito. Tapos dito sa January 22, sinabi na ng iyong ALMA indicator na nasa baba na siya. Okay? Meron na siyang selling signal. Wala na siyang holding confirmation na naka-hold ka pa. Okay? At makikita mo dito sa banda dito, no? Kasi January 22 ito, no? Bumaba itong green na to. Bago yung candle na to ng January 25. Makikita mo na nagkakaroon na dito ng bumababa na. Ayun, bumababa na. Ayun, bumababa na siyang ganun. Yun. Dito man. Okay? Ayun, dito man. Bumababa na siya. Ayun. At ito naman, tumataas. Makikita mo. Ayan, tumataas siya. So, magko-crossover na. Okay? Tumataas na ganun. So, ang galing niya, no? So, puntahan natin yung isa pa, yung green. Okay? Third example, di ba palagi naman tayong tatlong example at least, no? Alright. So, dito, nakuha natin ito eh. Ito. Kung yung mga nakasubaybay sa Trade Ko To Group, nakuha natin itong breakout na to eh. Ito, nakuha natin to. Yung nagkaroon dito ng breakout, ano. Yan. Nakuha natin to eh. So, ibaba natin sa 1 hour yan. Para at least ma-magnify natin yung kanyang intraday, ano. Yan. Nakuha natin dito eh. Ayun, no. Tatlo yung signal, oh. Itong bandang part na to, okay, nakataas yung histogram niya, nasa taas ng level 0. Yung position ng dalawang line, nasa taas din ng level 0, nasa bullish area. Tapos, pumaibabaw yung blue line doon sa red line. So, nakuha mo yung 3 signal dyan sa MACD. And, nakuha mo yung trend line dito, nagkaroon ng breakout. And, yung ALMA is nagsasabi na nasa taas na yung mga prices. See? So, ano yung strategy na yan? Actually, strategy yan, guys. Okay? Hindi siya indicator. Okay? Ang strategy na yan, guys, is wala niyo ba? So, ang strategy na yan is yung ALMA, okay, plus MACD is equal mama strategy. Okay? Kasi 2 indicators yan. Okay? ALMA indicator plus MACD indicator.